Kasi feeling natin palagi, kulang pa yung kapangyarihan, kulang pa yung kayamanan. Kaya gusto ko pa mas maraming kapangyarihan, mas maraming kayamanan. Pero tanong, nagiging masaya ka ba? Hindi. Tantanong ko sa inyo, kung babaguhin mo ang iyong pagkatao, makukontento ka na ba talaga sa sarili mo? O lalo ka lang maraming mga bagay na makikita pa sa sarili mo na hindi ka makukontento? The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising, and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means at least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. And they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Good morning, everyone. Di ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Pero ang tao daw kasi, hindi marunong makontento. Do you believe in that? Kasi nga naman, yung mga maiitim, gustong pumuti. Pero yung mga mapuputi, gustong umitim. O yung mga kumain ng marami dyan ngayong Pasko, na tumaba, gusto nang magpapayat. At yun namang mga payat, gustong tumaba. Yung mga mayayaman, pag binati mo, hindi daw sila mayaman, mahirap lang sila. Yun namang mga mahihirap, nag-aastang mayaman. Hindi ba? Siguro, hindi nga talaga makontento yung tao. Kaya kahit yung mga pantas na narinig natin sa Ebanghelyo, the wise men, they were surely of high stature. Because wise men are known to be great scientists and astrologers, that even the kings of the world consult them for solutions to their problems. Kung paanong napakaraming interesado ngayon sa mga horoscope, itong mga pantas ay itinuturing din na mga experts para malaman kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap by reading the signs of the times and by reading the signs in the sky. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bituin, nakikita nila kung ano ang mayroon sa hinaharap. Kaya tinatanong sila ng mga hari tungkol sa kanilang mga desisyon. So, they have a high reputation among people. And surely, they are rich people because of the gifts that they give to the Lord. Ano nga yung mga regalo? Gold, frankincense, and myrrh. Yung gold,
to give you an idea, almost 8,000 pesos per gram na ngayon yan. Yung frankincense, hindi po yan kagaya ng insenso natin ngayon na nakikita natin o naaamoy natin na kung minsan nasasamid tayo o inuubo tayo. Mabango yun kasi galing yun sa mga puno na mababango at hina-harvest yung dagta ng punong iyon. So it is difficult to harvest and therefore it is expensive. While the myrrh is a concentrated oil na ginagamit sa paggawa ng mga perfume at sa sobrang bango nito, ginagamit ito para i-cover yung bangkay ng isang tao para hindi mangamoy. So these are the signs that these people are rich. Hindi sila mga ordinaryong tao, mayayaman sila, ma-impluwensya sila sa lipunan. Pero why is there that discontent in their hearts that led them to travel far, far away from their land just to seek for that star and the Messiah that is to be born? Bakit hinanap-hanap nila yung tagapagligtas na ipinangako, hindi naman sa kanila, kundi sa bansang Israel? Sapagkat ang puso nila ay naghahanap ng kapanatagan. Dahil alam nila na yung kapanatagan ay hindi matatagpuan lang sa kayamanan o sa kapangyarihan o sa politika o sa kahit na ano mamang pinanghahawakan natin. Not even in our relationships can we experience that fulfillment. Kahit nga ang mga mag-asawa, palagi pa rin may nakikitang kulang sa kanilang relasyon. Oh, hindi ko natatanungin kung tama o mali, baka may magkagalit pa pagkatapos ng misa. Pero kahit sa anak ninyo, palagi kayong may nakikitang kulang. Sa mga kaibigan ninyo, may nakikita kayong kulang. Kasi, sabi sa atin ng katekismo ng simbahan, the desire for God is written in the human heart. Ang pagnanasa o ang paghangad sa Panginoon ay nakaukit sa puso ng tao. Kaya kahit hindi ka nananampalataya, palaging may hahanap-hanaping ang puso mo na higit pa sa mga bagay na meron ka ngayon. Akala ng iba, ito'y pera. Akala ng iba, ito'y kapangyarihan. Akala ng iba, ito ay tao. Kaya nga yung iba, di ba may kanta nga di ba, yung love song, kulang ako kung wala ka. Di ba? Kulang ako kung wala ka. Ibig sabihin, parang I cannot exist without you. Pero totoo ba yun? Hindi. Kasi bago kayo magkakilala, umiiral ka na, nag-e-exist ka na. Tama o mali? Oh. Kaya batukan mo yung sarili mo kung sinasabi mong kulang ka dahil wala yung taong iyan. Oh. Bakit ba may korupsyon? Kasi feeling natin palagi, kulang pa yung kapangyarihan, kulang pa yung kayamanan. Kaya gusto ko pa mas maraming kapangyarihan, mas maraming kayamanan. Pero tanong, nagiging masaya ka ba? Hindi. Tantanong ko sa inyo, kung babaguhin mo ang iyong pagkatao, makukontento ka na ba talaga sa sarili mo? O lalo ka lang maraming mga bagay na makikita pa sa sarili mo na hindi ka makukontento? Di po ba? Kaya kung minsan, ang dami-dami nating inaayos sa sarili natin, ang dapat lang naman pala nating ayusin ay yung paningin na kung saan ba talaga tayo mapapanatag. Hindi sa itsura natin, hindi sa pagtanggap ng ibang tao, hindi sa dami ng pera, hindi sa lawak ng iyong impluensya. Mapapanatag lamang ang puso mo kapag nakita mo si Jesus at naramdaman mo na tanggap ka niya at mahalaga ka para sa Kanya. If you understand how valuable are you for the Lord, then there's no point of chasing after money. There's no point of chasing after recognition and validation from other people. Because you know that before God, before Jesus, you are always valid. Ano man ang itsura mo, ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang narating mo, tandaan mo, mahalaga ka sa Panginoon. Pwede po bang sabihin sa katabi ninyo, mahalaga ka sa Panginoon? Tandaan nyo yan. Ang kapanatagan natin ay mararanasan lang natin kapag alam nating tanggap tayo ni Jesus at tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay.
And that is the reason that even the gold, frankincense, and myrrh are expensive. They gave it up. They offered it to Jesus because what is of greater value is not the money, it's not the influence that they have, it's not the high status in society that they have, but it is Jesus, the fulfillment of the longing of their hearts. My dear brothers and sisters in Christ, ito ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba kapag araw ng linggo. When we go to Mass, we seek Jesus because He fulfills our longings. Lahat ng mga pagkukulang na nakikita natin sa ating sarili, si Jesus ang nagpupuno. Lahat ng pagkukulang na nakikita natin sa ibang tao, hinahanap natin kay Jesus ang karunungan upang mapunan ang lahat ng ating mga tanong. Tinatanggap natin ang banal na komunyon sapagkat ang ibinibigay ni Jesus ay hindi lang validation, hindi lang satisfaction. Ang ibinibigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Siya ang nagpupuno ng anumang mga pagkukulang natin. Kaya, minamahal ko mga kapatid, sabi ni Saint Augustine, our hearts are restless until it rests in Thee. Ang puso natin ay pagal hanggat ito ay hindi nakakatagpo ng kapahingahan at kapanatagan sa ating Panginoon. Hindi masama yung self-improvement. Hindi masama na hangarin mong maging mayaman. Hindi masamang hangarin mo na pumayat ka o tumaba ka ngayong 2026. Hindi din masama kung gusto mong magpaganda o magpagwapo ngayong 2026. Basta siguraduhin mo sa sarili mo na ang dahilan ng pag-i-improve mo ay hindi lang para maging katanggap-tanggap sa ibang tao. Ang dahilan kung bakit gusto mong mag-improve ay dahil gusto mong maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Or rather, gusto mong pahalagahan din yung pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. Ipinaramdam na ng Diyos sa iyo ang pagpapahalaga niya sa iyo at kaya gusto mong magbago, kaya gusto mong ayusin ang sarili mo kasi gusto mo yung pagpapahalaga ng Diyos sa iyo ay matumbasan mo rin sa pamamagitan ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Amen? May the epiphany of our Lord inspire all of us not to chase after worldly validation, but always remember that for God, we are always valuable. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung naisa man ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.